Factory worker from Taiwan for 6 years. Right now po, because of this business, naging 3 months millionaire po siya. And of course, isa tong karangalan na ma-interview natin siya kasi alam kong mai-inspire ka. Hi, Eliza! Hi everyone. So by the way, I'm Ella Aguilar, dating OFW from Taiwan for 6 years, and because of this amazing opportunity, nakauwi for good and on time, di ba? The moment na gusto kong kasama yung pamilya ko, nakakasama, at hindi lang yon, yung priceless na nakuha ko dito sa opportunity na to, yung dating tinatrabaho ko ng ilang oras, ilang araw doon sa Taiwan, ngayon nakukuha ko na. That is time freed up na hindi ko nakuha sa pagiging OFW ko. Ang galing. For 6 years, hindi basta-basta maging OFW. Ano yung mga turning point mo sa 6 na taon na nagtatrabaho ka doon? Parang nung una ba, sabi mo, try lang kaya? Try lang natin 2 years. Baras di mo naman ayan, 6 years na. Ang naging turning point ko that time is, sabi ko nga sa sarili ko, okay na sa akin yung 3 years, isang kontrata lang. And kasi ang thinking ko before sa pagiging OFW, yung 3 years sobrang haba na. Yes. Kaya ko na mag-ipon, kaya ko na makapundar ng negosyo. Pero reality happened pala that 3 years is, yan yung parang warm up pa lang sa pagiging OFW. Hindi, anong pala, no? Kaya the 3 years, kailangan ko talaga, kahit gustuin ko makauwi for good, pero walang ipon. Kaya no choice kundi mag-extend ng contract. Pero may naipon ka? Meron naman. Resibo. Ang sabi na ipon, iTax, resibo. Pero binibiro ka, Elijah, kasi kahit papano, sa pag-abroad niya, unti-unti ring nakapagpatayo din siya ng bahay para sa pamilya niya. O, di ba? Yun nga lang kagandahan dito sa negosyo. Natapos na pagawa yung bata ba, Elijah? No? Napatapos mo yung bahay niyo. Wow! And because of this business, ang kagandahan po niyan, hindi na siya nag-abroad para matapos yung bahay. Kasi dahil sa negosyo na to, napatapos na po yung bahay. Galing! So ngayon, Elijah, magkano yung kinikita mo sa abroad? At ngayon, magkano yung kinikita mo dito sa negosyo? Sa abroad po, ang kinikita ko doon, ang salary ko doon is 60 to 80,000. Pero, aabutin yung salary na yon if mag-OOT kami ng 170 hours. In 1 month? In 1 month. Grabe nung... Pero pag walang OT, normal basis salary lang ng Taiwan yung salary namin yun. Umaabot lang siya ng 35. So almost half. Ganun pala yun? Kaya kinakailangan namin na mag-OT kasi if hindi ako mag-OT, yung 35K na yon, kakaltasan pa siya sa dorm namin, food, allowance, marami pang kaltas na taga. Tapos for 6 years, ganun naging cycle ng buhay mo. No? Actually, si Ella po, na-inspire lang siya. Sige nga, Ella, quick story. Paano mo na-meet ang negosyo na to online? Actually, hindi ako na out. I'm planning for Canada kasi yung plan ko before is mag-cross country kasi madami sa amin nagko-cross country sa Canada. Kasi from Taiwan, mabilis sa amin ang makatawid sa Canada. So yun yung naki-go with the flow ako sa mga katrabaho ko. And visa ko na lang hinihintay ko that time. But pandemic came, may purpose pala bakit nag-pandemic sa Taiwan. Kasi yung palang pandemic na yun is magiging blessing sa akin. Kasi hindi dumating yung visa kasi quarantine kami ng 23 days. So, the quarantine na 23 days, doon ako nagkaroon ng time na mag-scroll sa Facebook. And doon nagsimula, kaka-scroll ko sa Facebook, hindi ako naghaw, na-click lang siya ng daliri ko. Hindi sinasadya. Hindi sinasadya, pero may purpose. And doon nagsimula, nakita ko yung ganitong klaseng amazing opportunity. Pero, nung nakita ko to, wala akong idea. Ano ba to? Wala ako experience. Kasi iba yung inaral mo eh. Inaral mo yung machine. Right now po si Elijah, kumikita po siya ng 100,000 per month because of this business. Ano yung transformation na nabigay sa'yo na negosyo na to na nasabi mo talaga na buti na lang naghawa ko at sumubog ako agad? So, unang-una naging transformation ko dito sa community na to is the way kung paano ako mag-isip. Kasi being OFW, nalimitahan ko yung sarili ko. So parang yung pangarap ko, okay, sige hanggang dito na lang. So nasa mind ako na, sige OFW na lang yung kaya kong gawin. So yung thinking, kaya ko mag-travel, kaya kong maging hawak din yung oras ko. Pero hindi ko alam na dahil sa amazing opportunity na to, kaya pala ng isang OFW, kita ko na more than pa pala yung sa sipag na meron ako yung kayang ibigay sa akin. Yes. And transformation na nabigay din sa akin ng amazing opportunity na to, hindi lang kung paano ko mag-isip, naturuan akong mangarap muli. Yes. Naturuan yung isang machine operator, mata lang ang kita, pero natutong mangarap ng more na mas nakita ko yung value ng sipag ko sa pagiging OFW ko.
magaling. And alam mo, isa pa sa transformation mo, yung nakapag-travel ka na ibang bansa. Actually, ang dami ng bansa ni Ella na napuntahan because of this business. Pero take note, hindi para magtrabaho, pero para mag-enjoy. Kaya right now, Ella, anong message mo sa mga OFW na maybe nag-iisip pa sila, tatry ko kaya or later na lang? Anong message mo sa kanila? Yan, sa mga kapwa ko OFW, I know there's something in your heart right now na sinasabi mo din sa sarili mo na deserve ko din. Maybe ikaw yung sawa na nagpipray din ng mga opportunity na makakapagbigay sa'yo ng time freedom. And the moment na nakita mo yung video na to, the moment na napanood mo to, I know may purpose kung bakit ka dinala dito, bakit mo to pinapanood right now. Ito yung masasabi ko, I am someone like you na nangarap lang din. Hindi ko alam yung business na to. Wala akong idea, zero knowledge pagdating sa online business. Pero nabago ang buhay dahil sa community na to. And ito yung masasabi ko, beside now, kasi sa isang action na gagawin mo, kayang mabago yung buhay mo. Hindi lang buhay mo, pero buhay din ng pamilya mo. Hindi lang buhay ng pamilya mo, pero pwede din buhay na magiging future mo. Yes! So thank you so much, Ella, sa inspirasyon. By the way, I'm Ana Rose Argawanon. To know more about our business, message this page now.